Meron na tayong natanaw na umiikot na gusto ng lumanding dito. Yung checkered, kanina pa ikot ng ikot yan. Ayan, si 727 niya mga lodi. Ang kagulat-gulat dito, yung isa na bagong dating. Panoorin ninyo ang episode na ito. Magandang araw sa inyo mga lodi. Ngayon ay pinaghahandaan natin ng 115 kilometers air distance mula sa ating loop hanggang doon sa toss point nila sa San Jose City, Nueva Ecija. Time check muna tayo, 7:45 ng gabi. Iloload na natin ang ating mga fantastic birds. Unahin natin itong si Batman. Narito kasi siya sa breederan. Ito ang mga iloload natin, si Boy Salpok at yung kapatid niya, si 727. At yung isa pa na test bird natin, ito yung blue bar na yan. Kapatid ito ni Victoria at ni Happy yung ginamit natin noon sa South. Pero ito mga lodi, meron pa tayong isasama dito. Tayo kinakabahan dahil nagkakaroon ng 50 kilometers plus air distance. Nung huli natin siyang iniload, dahil nagkaroon kasi ng one eye cold itong ibon na ito. Nag-iba na nga ang kulay ng mata niya. The next day. Oras na ngayon ang abangan natin pero hindi natin nararamdaman na umaga ngayon dahil napakainit. Wari ay tanghaling tapat. 33 degrees Celsius pero ang init factor ay 37 degrees Celsius. Alas 8 na ng umaga mga lodi. Inirelease kaninang 6:30 ng umaga sa San Jose City, Nueva Ecija. Medyo malayo-layo yun. Almost 115 kilometers air distance na yun mula sa ating loft. Tingnan natin kung sino ang mauuna sa ating mga fantastic birds at kung meron pang makauuwi sa kanila. Kakaiba kasi itong summer North Derby race namin. Dahil sa hindi naman lahat ng club, lalo na yung malalaking club katulad ng PHA ay wala silang summer race. Napakainit kasi ng panahon. Kaya patibayan talaga ito ng mga ibon. Habang hinihintay natin yung mga itinraining natin sa San Jose City, ay eto sasabihin ko sa inyo ang forecast. 6:30 ng umaga sila pinawalan. Kung makakauwi sila ng alas 8 ng umaga ay 1-2 ang speed nila. Pero kung mga 8:08, 1-1 ang speed nila. Meron na tayong natanaw, checker yun mga lodi. Kanina pa ikot ng ikot yun. Mga nakadalawang ikot na yun. Pakiramdam ko ay si 727 yun. Napakataas pa kasi ng lipad niya kaya kinakailangan bumaba pa. Ayan mga lodi. Ayan yung sinasabi ko. Naku po, ayan na. Yung blue bar na test bird natin, experimental bird natin ang nauna na lumanding 809. Sumunod si 727. Pero kanina ko pa natanaw yan si 727. Naku po, pumitik ulit. Mukhang nabitin pa itong ibon na to. Paano tayo mananalo nito sa pan race? Next week kasi ay pan race na. Kung hindi tayo nagkakamali ay malamang sa Santa Fe na yun, mga 150 kilometers plus na yun. Pero eto muna ang pagtuunan natin ng pansin. Mahusay itong inakay na to. Almost 3 months pa lang yung ibon na ito. Katulad nga nung sinabi ko sa inyo noon, sa mga vlog natin, nasiyat pa yan nung unang first training niya. Pero pag uwi, hindi na sumisiyat. No pressure naman tayo sa pagtatrapping sa kanila dahil hindi naman tayo sumasali sa mga pooling. Pero sa susunod na linggo o next week ay pressured na tayo no mga lodi. Kailangan pumasok na sila. Kaya ngayon pa lang ay sasanayin na natin sila. Meron pa tayong isa pang toss bago ang pan race. Ito lang yan mga lodi, para pumasok agad sila, kinakailangan taktakan ng pagkain yan. Huwag muna nating paiinumin. Dahil sa mapapasma yung mga 8-11 na mga lods, pakikita ko sa inyo kung paano natin sila papapasukin, lalo na to si 727. Matigas ang ulo nitong ibon na ito. Pero sa ibon na gutom at sa patuka, mabilis na bumababayan. Tingnan ninyo mga lodi, panoorin ninyo yung gagawin natin pagka tinakalan na natin ng pagkain to. Magbabago na yan. Ito namang blue bar na ito. Naku po, talagang dapang-dapa yung mga pakpak niya. Halatang halata na young bird pa. Hindi katulad nung mga nauna sa kanya. Ayan, yung si 727, barakong-barako. Saktong-sakto lang kasi talaga ang edad niya sa race na ito. Dito talaga siya
inihanda para sa summer race na ito. Bigyan na muna natin sila ng patuka para pumasok agad. Makakain na at maya-maya lang ay painumin na natin ng electrolytes. Yun ang nagsisilbing supplement nila para manumbalik ang kanilang mga kondisyon. Parang sa tao lang yan na may hangover. Ano kinakailangan pagka may hangover? Hindi ko alam yun dahil hindi naman tayo umiinom. Kayo nakakaalam ng mga lodi. Meron tayong natanaw na mga matataas ang liparan. Tiyak, galing iyon sa mga training. Hindi natin alam kung kaninong mga ibon yun. Eto mga lods, bigyan na natin ng pagkain to. Bigyan na natin ng patuka. Baka bigyan pa ng iba. Tingnan ninyo. Maya-maya lang, papasok na yan si 727. Ayan na mga lodi, tumunog na yung trapdoor natin. Si 727 na yun. Pero mamaya ay ipapasok na natin yung mga young bird na nariyan na nakikita ninyo. Dahil baka pagkakain nito ay magsubo agad. Mapapasama lalo. Mawawala sa kondisyon. Time check ulit tayo. 8:13 mga lodi. Ayan na. Pero sa susunod mga lods, meron pa kasing isang training sa Thursday. Gaganyanin na agad natin sila. Papapasukin na agad natin sila. Ang bait natin sa kanila ay patuka. Itong blue bar na ito, uhaw na uhaw talaga. Pero tumuka na siya, nakita ko na. Bukang-buka yung mga pakpak niya. Hindi katulad nito 727. Marami na kasing training na pinagdaanan yan. Sa South, muntik na matapos niya. Sinafety na muna natin itong mga young bird dahil baka biglang magsubo yung mga tatay nila. Si 727 pa lang naman ang tatay na nariyan, pero kahit na hindi pa nakakainom ng tubig, baka makapag-isip na magsubo. Ayan yung blue bar, bukang-bukang mga pakpak. Maya-maya lang ay paiinumin natin sila ng electrolytes. Mukhang namali nang nasamahan yung mga kapatid ni 727, si Boy Salpok at si Bunso. Dahil hanggang ngayon wala pa rin sila. Consistent yun si Boy Salpok, laging on time umuwi yun. Hindi bumababa ng 1,100 ang speed niya. Pero sa ngayon mukhang alanganin. Mukhang namali siya ng sinamahan dun sa dragging kasi. Sinuwerte itong mga nauna natin, nakasabay niya yung mga nasa first dragging. Nakita na rin natin yung resulta nung mga nauna. Eto na si Boy Salpok. Medyo nahuli siya ngayon, pangatlo siya. 8:20 na. More or less, nasa 10 minutes ang difference nila. Hindi pa rin masama mga lodi. Mabilis pa rin yan. Maaring hindi pa bumaba ng 1,000 per minute, meters per minute ang speed ng ibon na yan. Okay pa rin yan. Pagka nakapasa pa siya sa susunod ay isasali natin siya sa pan race. Pero old bird category siya papasok. Dahil yung singsing na naisalpak natin yan, pang norte pa talaga. Yung si Bunso at yung blue bar, yun ang naka-ring band ng pang summer. Pero sa totoo lang, mas bata yun si Bunso at yung young bird na blue bar. Kaya lang, dun kasi sa ring band, pinagbabatayan ng club. Etong si Boy Salpok mga lodi ay hindi tayo ganong nagkakaproblema dyan mula nung umpisa ng training sa pagpapatrap sa kanya. Ewan natin kung sa pan race o sa derby ay baka magloko siya. Napakadaling papasukin ng ibon na yan. Pero tingnan natin sa mga susunod. Abangan ninyo, subaybayan ninyo ang mga pagbablog natin. Kung hindi magbabago ang ibon na yan. Ito uli ang halimbawa ng sinasabi ko sa inyo na kung paano natin sila pinapapasok. Tinataktakan na natin ng pagkain. At pagka nakita na niyan na nagtutukaan na yung mga narito sa loob, papasok na rin yan. Ganun lang ang sistema natin mga lodi. Ayan pumasok na agad siya. Noong una kasi hindi natin ginagawa yan dahil malayo-layo pa naman. Kaya yung mga naiiwang ibon dyan, gutom din yung mga yan. Kagahapon pa ang huli nilang kain. Sabay-sabay silang kakain ngayon. 8:22 na mga lodi. Mukhang naawit yung bunsong kapatid nila. Baka hindi pa ganap na magaling sa kanyang one eye cold. O dili kaya ay
nabigla dahil sa mayroong almost 60 kilometers, 57 kilometers air distance ang pagitan ng Gapan papunta sa San Jose City. Yun ang huli niyang toss, yung nasa Gapan. Kaya nabigla. Isang linggo kasi mahigit na hindi siya nakasama sa training. 3 training ata ang nalaktawan niya kung hindi tayo nagkakamali. Kaya dun pala sa mga nagtataka kung bakit alam natin kung anong oras ang uwian ng mga ibon na nire-release sa training. Meron kasing forecast dyan. Halimbawa, inirelease ng alas 6:30 ng hapon. May sukat na yan. Yung mula sa loft natin, papunta dun sa release point. At tinatansya na, halimbawa sa 1-1 na speed, may mga oras na katumbas na yan. Kailangan natin ng knowledge sa mathematics nun. Joke lang mga lodi. Kahit na hindi nyo computein yun, i-type nyo lang yung dun sa ginagamit na app, yung release point, yung coordinates nun, pati nung loop ninyo. At yung time of release, lalabas na yung forecast niyan. Ganito na kasi ngayon mga lodi. Hindi katulad noong araw, kinakailangan kwentahin mo pa. Pwede na natin silang painumin. Nasa almost 20 minutes na ang pahinga nila. Pansinin ninyo mga lodi, ayan. Talaga naman yung blue bar na young bird. Nakakaawa ang itsura niya, uhaw na uhaw. Pero yung mga barako, yan, yung si Boy Salpok at si 727, parang compose pa rin sila. Kahit na uhaw na uhaw sila. Pare-pareho din niya mga lodi, yung mga ibon natin na naiwan sa loob. Hindi rin natin sila pinainom. Kaya lang nalulungkot talaga tayo mga lodi dahil wala pa yung dalawa. Tingnan ninyo, naubos agad yung nilagay natin na una. Dadagdagan ulit natin sila hanggang sa mabundat. Nakatukan na naman itong mga to. Pero ang dagdag na sistema pala natin dito mga lodi, pagkatapos nilang makakain at makainom, ay bibigyan naman natin sila ng victory pills. At kung ano pang ibibigay sa mga susunod ko na sasabihin sa inyo. Subaybayan ninyo lagi ang pagbablog natin. Habang ginagawa natin itong, ini-edit natin itong mga videos, may narinig tayong kumalabog sa bubong. Eto na nga yung mga lodi. Si Batman, 9:39 na nakauwi. Halos 3 oras mahigit na naglakbay siya sa Himpapawid para lang makauwi. Ibang klase talagang ibon ito. Yan naman kasing ibon na yan mga lodi ay tinatapat ko kayo, unknown line yan. Pero kahit na unknown line yan, wala man siyang speed, uwi pa rin siya ng uwi. Pero yung isa ang hinihintay talaga natin, si Bunso. Ayun subok na ang linyada natin noon. Kaya lang, hanggang ngayon wala pa. Pero may excuse yun dahil galing sa sakit at nabigla siya ng distansya ng tinalunan. Nadagdagan ng 60 kilometers mula sa huli niyang release point o training point. Kaya medyo excuse yun. Pero sa susunod na i-load natin siya, kung sakaling makakauwi pa, hindi na dapat magkaganon. Uh-oh. Ibang klase itong ibon na to. Kahit na galing sa sakit at almost 60 kilometers air distance ang tinalunan, nakauwi pa rin. Narinig siguro tayo kanina. 10:49 na. Ayos lang yun. Bumawi na lang siya sa susunod na training. Tingnan natin kung magbabago na ang speed niya dahil nung hindi pa siya nagkakasakit, very consistent ang speed niya. Hindi bumababa ng 1-1. Dito ko na tatapusin ang vlog na ito at maraming salamat sa panonood ninyo at manatili kayong sumusubaybay. Tingnan natin kung hanggang kailan pauubos ang ating mga fantastic birds.